Kwento ni Terizla, ang panday ng kadiliman. Sa malalayong lupain ng Monian Empire, may isang kaharian na kilala sa kanilang mga blacksmith, mga panday na lumikha ng pinakamalalakas, na sandata sa buong mundo. Isa sa mga pinakamahusay sa kanila ay si Terizla, isang mandirigma at panday na nagpakadalubhasa sa paggawa ng mabibigat na sandata at baluti. Ngunit ang kanyang kasaysayan ay puno ng pagtataksil, paghihiganti at kadiliman. Ang genius blacksmith ng Monian. Noong kabataan ni Terizla, kinilala siya bilang isa sa pinakamahusay na blacksmith sa buong Monian Empire. Sa kanyang mga kamay, nilikha ang mga sandatang ginamit ng pinakamalalakas na mandirigma ng kaharian, ngunit bukod sa pagiging panday, siya rin ay isang malakas na mandirigma, isang halimaw sa larangan ng labanan na may hawak ng kanyang napakalaking martilyo. Gayunpaman, hindi siya sumang-ayon sa paraan ng pamumuno ng Monian. Para sa kanya, ang kapangyarihan ay hindi dapat mapunta lamang sa mga maharlika at hari. Ang tunay na lakas ay dapat pag-aari ng bawat tao. Dahil sa kanyang paniniwala, unti-unti siyang itinuring na banta ng kaharian. Ang pagtataksil ng Monian, habang lumilipas ang panahon, lalong lumalim ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Terizla at ng Monian Empire. Hindi nagtagal, idineklara ng Monian na siya ay isang taksil sa kanilang kaharian. Sa utos ng mga leader ng Monian, siya ay inaresto at ikinadena sa loob ng isang madilim at malamig na piitan. Doon, pinahirapan siya araw-araw. Pinagkaitan ng pagkain, pinahirapan ng mga bantay, at kinalimutan ng lahat. Ang dating makapangyarihang panday ay naging isang bilanggo, isang tao na pinagtaksilan ng mga dating niyang pinaglilingkuran. Ngunit sa halip na mawala ng pag-asa, lalo siyang napuno ng galit at poot. Ang pagtakas at ang landas ng kadiliman, isang araw habang siya ay nakakulong. Isang madilim na enerhiya mula sa abyss ang lumaganap sa piitan. Ang enerhiyang ito ay nagbigay sa kanya ng bagong lakas, isang kapangyarihan na puno ng galit, poot at paghihigante. Sa pamamagitan ng kanyang bagong lakas, binalin niya ang kanyang mga kadena at winasak ang piitan na naging kulungan niya sa loob ng maraming taon. Ang Terizlang minsang kilala bilang isang mahusay na panday ay nawala na. Ang natira na lamang ay isang mandirigmang puno ng galit at paghihiganti, isang halimaw na ang tanging hangarin ay gibain ng imperyong nagtaksil sa kanya. Ang bagong simula bilang tagapagwasak, ngayon si Terizla ay hindi na isang simpleng panday. Siya ay naging isang tagapagwasak, isang nilalang na walang ibang nais kundi ang durugin ang Monian Empire. Sa kanyang dambuhalang martilyo, winawasak niya ang lahat ng humahadlang sa kanyang daan. Hindi siya isang nilalang ng abyss, ngunit hindi